mo ang karamihan, ay pinagwikaan niya ang karumal-dumal na espiritu na sinasabi sa kanya, "Ikaw, bingi at piping espiritu, iniuutos ko sa iyo na lumabas ka sa kanya at huwag ka nang pumasok na muli sa kanya." At nang makapagsisigaw at nang siya'y mapangatal na mainam, ay lumabas siya, at ang batay naging anyong patay. Ano pat marami ang nagsabi, siya'y patay. Datapwat hinawakan siya ni Jesus sa kamay, at siya'y ibinangon, at siya'y nagtindig. At nang pumasok siya sa bahay, ay tinanong siya ng lihim ng kanyang mga alagad, "Paano ito na siya'y hindi namin napalabas?" At sinabi niya sa kanila, "Ang ganito ay hindi mapalalabas ng anuman, maliban sa pamamagitan ng panalangin at pag-aayuno." At nagsialis sila roon at nangagdaan sa Galilea, at ayaw siyang sino mang tao'y makaalam niyaon, sapagkat tinuruan niya ang kanyang mga alagad at sa kanila'y sinabi, "Ibibigay ang anak ng tao sa mga kamay ng mga tao, at siya'y papatay nila, at pagkapatay sa kanya ay siyang magbabangong muli pagkaraan ng 3 araw." Ngunit hindi nila naunawa ang sabing ito, at nangatakot silang magsipagtanong sa kanya. At sila'y nagsidating sa Capernaum, at nang siya'y nasa bahay na, ay tinanong niya sila, "Ano ang pinagkakatuwiranan ninyo sa daan?" Datapwat hindi sila nagsiimik, sapagkat sila ay nangagtalo sa daan kung sino ang pinakadakila. At siya'y naupo at tinawag ang 12, at sa kanila'y sinabi niya, "Kung sino man ang ibig maging una, ay siyang mahuhuli sa lahat at lingkod ng lahat." At kinuha niya ang isang maliit na bata at inilagay sa gitna nila, at siya'y kaniyang kinalong, na sa kanila'y sinabi niya, "Ang sino mang tumanggap sa isa sa mga ganitong maliliit na bata sa aking pangalan, ay ako ang tinatanggap. At ang sino mang tumanggap sa akin, ay hindi ako ang tinatanggap, kundi yaong sa akin nagsugo." Sinabi sa kanya ni Juan, "Guro, nakita namin ang isa na sa pangalan mo'y nagpapalabas ng mga demonyo, at pinagbawalan namin siya sapagkat hindi sumusunod sa atin." Datapwat sinabi ni Jesus, "Huwag ninyong pagbawalan siya, sapagkat walang taong gumagawa ng makapangyarihang gawa sa pangalan ko na pagdakay makapagsasalita ng masama tungkol sa akin. Sapagkat ang hindi laban sa atin ay sumasa atin. Sapagkat ang sino mang magpainom sa inyo ng isang sarong tubig dahil sa kayo'y kay Kristo, katotohanang sinasabi ko sa inyo, na hindi mawawala sa anumang paraan ang ganti sa kanya. At ang sino mang magbigay ng ikatitisod sa maliliit na ito na sumasampalataya sa akin, ay mabuti pa sa kanya kung bitinan ang kanyang leeg ng isang malaking gilingang bato at siya'y ibulid sa dagat. At kung ang kamay mo ay makapagpapatisod sa iyo, ay putulin mo. Mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na pingkaw, kaysa may 2 kamay kang mapa sa impyerno, sa apoy na hindi mapapatay, na dooy hindi namamatay ang kanilang uod, at hindi namamatay ang apoy. At kung ang paamoy makapagpapatisod sa iyo, ay putulin mo. Mabuti pa sa iyo ang pumasok kang pilay sa buhay, kaysa may 2 paa kang mabulid sa impyerno, na dooy hindi namamatay ang kanilang uod, at hindi namamatay ang apoy. At kung ang mata mo'y makapagpapatisod sa iyo, ay dukitin mo.
Mabuti pa sa iyo ang pumasok sa kaharian ng Diyos na may isang mata, kaysa may dalawang mata kang mabulid sa impyerno. Na dooy hindi namamatay ang kanilang uod at hindi namamatay ang apoy, sapagkat bawat isa'y aasnan sa pamamagitan ng apoy. Mabuti ang asin, datapwat kung tumabang ang asin, ay ano ang inyong ipagpapaalam? Taglayin ninyo sa inyong sarili ang asin, at kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa isa't isa. Yun po ang kabuuan ng chapter 9 ng Aklat ni Marcos. At dun sa mga ngayon pa lamang ho, nakasubaybay dito sa atin pong ginagawang pagbabasa ng mga talata ng banal na kasulatan, natapos na ho natin ang Aklat ni Mateo. At ngayon nga po ay dumadako na tayo dito sa Aklat ni Marcos at nasa chapter 9 na nga po tayo. Kaya doon sa ating mga kababayan, kung sakali at ngayon pa lamang ho kayo nakapanood, ay anyayahan niyo po ang inyong mga kaibigan at mga kasambahay. Tuwing alas 8 ng gabi, saluhan po ninyo kami sa pagbabasa ng Biblia. At yan po ay ginagawa natin para doon sa mga walang Biblia, pwede kayong tumuhay sa inyong mga TV screens at sabayan ninyo ang atin pong ginagawang pagbabasa. At kung sakali na meron naman kayong mga bagay na gustong maunawaan ng higit doon sa mga binabasa ho natin, sana po ay huwag kayong mag-atubili. Tumawag lamang sa ating mga linya ng telepono at sa palatuntunan pong itanong mo kay Soriano at sa palatuntunan ang dating daan, si Brother Eli Soriano po ay naririyan naman upang sumagot sa ating mga katanungan na may kinalaman sa mga binabasa nating talata. Sana bukas wag rin ho kayo mawawala. Alas 8 ng gabi dito po sa UN Television. Ugaliin natin na magbigay ng daan sa pagbabasa ng mga talata ng banal na kasulatan dahil mapalad ang bumabasa.